Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroroon, ano man ang ating mga ginagawa, una at higit sa lahat, ating iaalay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, aring damhin ang presensya ng Diyos. Sumasaadin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Nabubuhay at nagahari, iisang Diyos, magpas sa walang hanggan. Mga kagabay, walang sino man ang nakakahigit sa kapwa. Binigyan tayo ng Diyos ng kanya-kanyang kakayahan. Binigyan tayo ng Diyos ng kanya-kanyang pag-iisip. Alam naman natin, mababasa natin sa banal na aklat ang isang salaysay sa panahon ni Jesus ang tungkol sa kanyang pinapamigay na talent. Yung ibig sabihin ng talent ng kapanahon na yan, yung pera sa Jerusalem. Pero iyan ay simbolo ng mga ibinibigay sa atin ng Diyos na hindi pareha, na hindi isang bagay lamang. May para sa isa, may para sa isa, may para sa iba. Kaya nga, mayroong magagamot, mayroong abogado, mayroong maingeniero, pero mayroon din namang tagabungkal ng lupa, mga magsasaka, mga mangisda. Iba-iba ang kakayahan at pamamaraan sa pamuhay ang ibinigay sa atin ng Panginoon. Tayo na, ang tao, ang magpayaman, ang magpayabong ng anumang ibinibigay sa atin ng Diyos. Subalit, sa mundong ito, dito sa ating bansa, higit na pinapahalagaan ang pagiging sikat, ang pagiging makapangyarihan, ang pagiging mayaman sa lahat ng anumang paraan, masama o mabuti. Hindi ginagamit ang pamamaraan na nais sa atin ng Diyos. Kaya ito, nagkawindang-windang tayo. Hindi nagiging patas ang lipunan ng mga Pinoy. Pero tandaan natin, hindi natutulog ang Diyos. At sinabi niya sa kanyang mga apostoles na nagtatalo kung sino sa kanilang nasa itaas, sino nasa baba. Ang sabi ng Jesus noon sa kanila, he who is first is last. Ang sino mang nasa una, nasa itaas, ay nasa ilalim. Ang sino mang nais magiging Panginoon, ay dapat magiging alipin. Maalala natin na hinugasan niya ang mga paa ng kanyang mga apostoles. Ang sabi nga niya, ako na tinatawag ninyong Panginoon, aros lumon sa inyo upang linisin kayo. Gawin ninyo ito sa inyong kapwa. Itong ginawa ko sa inyo. Sa madaling salita, magpakababa tayo. Naalaala pa natin ang kwento ng ating elementary school teacher nung tayo ay nasa grade 4 or grade 5 na mayroong isang bayan na medyo malayo-layo sa Kabiasnan, sa tinatawag nating populasyon. At bago ka makarating sa kabila, kailangan mo ang sumakay ng bangka. Lalong-lalo na kung malakas ang ulan, kakatapos lamang ng bagyo, mahirap ang tumawid. Isang araw mayroong naka-Amerikanang na naginta ng masasakang bangka. Nung dumating na yung bangka, sumakay na yung naka-Amerikanang yan. At habang nasa bangka, una niyang tanong sa bangkero, "Bangkero, ano pa ba ang hanap buhay mo?" Sabi, ito lang po, sir. Hindi. Attorney ito lang pamamangka. Ano ba na mga nalalaman mo sa buhay? Attorney, ganito lang, pamamangka, papakain ng mga anak mo, mabubuhay, kung mayroong matrabaho, magtrabaho.
sabi pa rin ni attorney, ako, laway ko lang, o kaya ballpen ko lang, libo-libo na ang papasok sa akin araw-araw. Gayahin mo ako. Hanggat sa habang umuusad ang bangka patawid, panay magaling si attorney, panay kumikita si attorney, panay maraming alam si attorney. Nang nasa gitna na sila, sabi niyang bagyero, attorney, matanong nga kita, marunong ka bang lumangoy? Kung sabi ni attorney, hindi, wala namang kwenta yung paglangoy na yun. Bakit mo na itanong, attorney, kailangan marunong kang lumangoy dahil butas na yung ating bangka. Sa kadaldalan mo, sa kayabangan mo, nagkakamali ako ng pagtsaguan, nabutas itong tagalera ng ating bangka. Kaya, babayo, attorney. Kung ayaw mong lumangoy, bahala ka na. At tumalong ang bangkero. Sa madaling salita, nalunod yung bangka. End of the story. Kasama sa bangka si attorney. Alam niyo, mahirap ang magiging mayabang. Makita man natin ang kababaan ng isang tao. Hindi tayo nakakasiguro na higit tayong mataas ka sa tao niyan. Ito hindi pagmamayabang. May isa tayong ang una natin nagiging hanap buhay noon na tayo magtapos ng pag-aaral. Nang tayo ay nagiging parang head ng general services doon sa university na ating pinagtrabahoan. At ang mga nagiging taong ko ng mga janitor, yung mga general services, janitor, electrician, mga naglilinis ng kubita, naglilinis ng CR, naglilinis ng classroom. May isang araw, dalawang janitor ko ang umiyak. Bakit anong nangyari? Sir, hindi kami sinahuran dahil ganito. Pinuntahan ko yung dean na yan. Hindi naman ako nagmamayabang. Pero dahil sa kwento ng dalawa, nakita ko na may kayabangan yung dean na yan. So, pinuntahan ko yung dean na yan. Magkara akong nakipag-usap. Mr. Dean, ano bang nangyari? Bakit ganito? Ganito, nagdabog pa. Nagdabog pa sa kulungan, pinagtatapon yung gamit niya. Nangitin ako nakapis. Sabi ko, Mr. Dean, ikaw pag-a-absent ka ng isang araw, kahit isang buwan, pagdating mo, malinis ang opisina mo. Pagdating mo, may naghandang kape sa iyo. Pagdating mo, may nagmamano sa iyo. Pero itong mga janitor na ito, alisin ko sa loob ng isang araw. At subukan natin kung anong mangyari. Doon niya na-realize, sabi niya sa akin noon, Sir Rigay, kaganda yung aral mo. Saan mo man nakuha yun? Mr. Denny, gano'n simple lang. Ang janitor, para sa paglilinis. Ang elektrisiyan, para sa mga ilaw. Ang din, para ikaw ang mamamahala. At dapat ikaw mamamahala. Maunawaan mo, alam mo, kung ano ang mangyari, kung maaalis ang isang bagay tulad ng paglilinis ng opisina mo. Napakasimple sa buhay ganyan, mga kagabay. Walang sino man ang mataas natin. Kaya huwag nating mamaliitin ang isang taong makita nating maliliit. May lalapit sa atin, mga kailangan ng tulong. Marami sa atin ang magbigay ng tulong, pero padabog, minumura ang tinutulungan. Ang laki-laki ng katawan, nagpapalimos. Ang laki-laki na, hindi natin alam. Ngayon may mga malaking katawan. Tulad halimbawa, bigla mo na lamang nabalitaan na may isa kang kaibigan, isang kakilala na ang saya-saya pa, ang lakas-lakas pa ng hapon na yan. Kinabukasan, hindi ka pa nakapaghilamos, marinig mo na lang na patay na, yumao na. Tulad halimbawa, nang nangyayari kamakailan lang. Isa nating kaibigan, ang lakas-lakas, ang galing sumayaw. Nung magkita kami nung isang araw, nung huli namin pakita, nagbibiruan pa kami siya dahil wala na. Tayo halos hindi na makalakad, halos hindi na natin maihakbang ang ating mga paa. Pero nabigla tayo sa balita ng kaibigan natin yan. Yung aming kaibigan, na talagang napakalakas pa, isang linggo na palang nakaburol.
Ito kailan lang nangyayari. Totoo ito mga kagabay. Kaya huwag tayong magiging mayabang. Kung ano ang ibinigay sa atin ng Diyos, ibahagi natin sa kapwa. Love begets love. Yan ang narinig ko sa kaibigan ko, sa mga boss kong mga paring Kastila noon, ang tayo working student. Amor con amor, sipaga. Kung ano ang itatanim mo, siya ang aanihin mo. Kung ano ang ibibigay mo, o anong ginagawa mo sa kapwa. Mari, may mga kaibigan tayo, o mga kakilalang hindi marunong kumano ng utang mo. Okay lang yun. Hindi na mawala yun. Hindi na aalis yun.